Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Tayo po ay nasa araw ng Lunes, pangalawang araw ng masayang pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay. At sa ating ebanghelyo mula kay San Mateo, isang bersyon ang narinig natin kung saan matapos na mabalitaan ng mga Pariseo at ng mga saserdote ang tungkol sa sinasabing pagkabuhay ni Jesus, ginamit na naman nila ang kanilang kapangyarihan, ang kanilang impluensya, ang pera para suhulan ang mga kawal at magpamalita ng mali at wala sa katotohanang balita. At sinasabi ng Ebanghelyo, hanggang ngayon, ito pa rin ang sabi-sabi ng mga Hudyo. Kaya kapag ang isang katotohanan ay ipaparating sa atin at mayroong ibang bersyon ng balita na malayo sa katotohanan, napakahirap talagang paniwalaan. Ano ba talaga ang totoo? Ano ba talaga ang hindi? At walang pinagkaiba sa panahon natin ngayon, di po ba? Kapag tayo ay titingin ng mga balita, ng kung ano-ano mga information sa Facebook, hindi tayo nakakasiguro kung yung nakikita ba natin dito at nababasa ay totoo o yung tinatawag na fake news. Ang daming mga kapatid tayo, ang trabaho, magkalat ng maling balita. Binabayaran sila para sirain ang reputasyon, ang dangal ng ibang tao. At walang pinagkaiba yan sa ginawa ng mga punong saserdote, ng mga eskriba, ng matatanda ng bayan. At pansinin natin, ang mga taong ito na gumagawa at nagkakalat ng kasinungalingan ay mga taong makasarili. Mga taong ang gustong gawin ay para lamang sa kanilang ikabubuti. Wala silang ginagawa para sa ikabubuti ng nakakarami. Ayaw nila na ang mga tao ay lalayo sa kanila. Kaya gagawa at gagawa sila ng pamamaraan upang magkalat ng kasinungalingan at mga balita na walang katotohanan. Subalit, ang Panginoon na muling nabuhay ay katotohanan. Kahit pagtakpan ng kasinungalingan, ang katotohanan ng ating Panginoon, lalabas at lalabas pa rin ang totoo. Kaya ano ang dapat gawin? Kumapit, manalig kay Jesus na muling nabuhay. Sa Kanya matatagpuan ang katotohanan. Sa salita ng Diyos na matatagpuan sa Biblia, matatagpuan natin ang salita ng Diyos, ang salita ng katotohanan. Kaya huwag tayong padadala sa mga maling balita. Huwag tayong basta maniniwala sa mga sabi-sabi. Huwag nating panghahawakan ang ikinukwento ng sinasabing mga kaibigan natin. Pero sa bandang huli, nakikipagkaibigan lamang pala dahil may agenda na gagawin na pangsarili at pang kanya lamang. Ipagkaloob nawa ng Diyos sa atin
ang tunay na pamumuhay sa katotohanan mula kay Jesus na muling nabuhay. Amen.